In the midst of darkness, there are people who've learned to see, not through their eyes, but through the beating of their hearts. One of them is Renato Hagos Jr., or more fondly called Renz, a blind masseuse and the owner of Renzman Massage. Ako si Renato Hagos Jr. Mas kilala nila as Renz. Ako yung owner nitong Renzman Massage. In that simple introduction, you can already hear the confidence of a man shaped by experience and faith. Pwede po ba namin malaman kung ilang taon na po tong trabaho niyo po? Yung pagiging owner niyo po nito? Since 2003. 22 years have passed since Renz built his small business. But before he got here, he walked through a path shrouded in darkness, a road without light. Pinanganak po ba kayong visually impaired o nangyari lang po kalauna? Nabulag ako po yun. So, karoon kasi ako ng meningitis. So, ito yung pinaka-nag-i-affecting. At doon po nagsimula. Renz was only 4 years old when his world turned completely dark. But that did not stop him from fighting the battles of life. So, ano pong nagtulak sa inyo para maging masahista? Kasi nung nag-aaral ako sa Philippine National School for the Blind, may naging kaklase ako doon, taga QC, pa-G4 siya. Sabi niya, pagka-graduate namin ng high school, sabi niya, kasi nga, bilag kami, di ba? Sabi niya, mag-training tayo ng massage. So, sa Project 4, merong training center doon yung massage. At that school, Renz learned that his ability was not a limitation. It was there that he first felt hope, and where his journey as a masseuse truly began. So, naisip ko, after ng graduation namin, babalik na naman ako sa bahay namin. Tingga na naman ako doon. Wala naman akong pwedeng maging trabaho. So, nag-training ako ng massage. Ayun, doon nagsimula na. Instead of remaining silent in the dark, Renz chose to seek the light through the touch of his own hands. A decision that will forever change the course of his life. Nag-aaral po ba kayo? Nakaranas po ba kayo ng hamon? Regarding po dun sa pagiging visually impaired? Ano po kaya? Mahirap. Kasi pinakamahirap bulag yung
yung bawa pupunta ka sa isang area, ganyan. Diba? Siyempre, di mo nakikita, pwede kang mabangga, mahulog, ganyan. Noong time na nag-aaral ako, siyempre, bago sa ko yan kasi matagal din ako nakatenga sa bahay namin. So, nung nag-elementary ako dyan, bagong mundo sa akin yun. Kasi, doon ko na hindi lang pala ako yung blind. Na yung mga bulag, kaya din nila kumilos ng sarili lang nila, ganun. Kaya yun. Siyempre, bago lang ako doon, hirap ako magagwas. Kasi medyo malaki yung school namin. Kung may tumutulong po ba sa inyo sa pagpunta sa isang lugar at makauwi po sa inyo? Sa bahay namin? Opo. Ngayon? Opo. Ay, yung asawa ko? Oo. Bali, dito din kasi siya nagtatrabaho. So, pag uwian, sabay na kami. Ilang taon po kaya yung tinake bago kayo magkaroon ng sariling ganito? Matagal. Kasi, 1995 pa lang, masayista na ako 2003 ako naging owner nito So, imagine, ilang taon yun bago ako And in 2003, that dream finally took shape. From being an employee, Renz became a business owner. A living testament that no blindness can dim the light of determination. Ngayon po, bago po kayo nung 2016, bago po kayo maging isang professional na masahista, ano po yung mga pinagdaanan niyo po? Opo. Marami. Kasi, hindi naman ako agad nagkaroon ng pwesto Namasukan muna ako after nung graduation ko sa training center. Yung naging trabaho namin sa Makati, sa Masans. Yun, halos 24 hours yung home service. Pag wala siyang oras, pag may tumawag, pupuntahan nyo talaga. Kaya ang service namin motor. So, puyat-puyat ka, pagka hindi ka talaga, malalaglag ka sa motor. Fatigue, sleepless nights, danger. He endured them all. Because for Renz, every hardship, every drop of sweat was one step closer to his dream. When asked if his salary is enough to get by each day, this was his response. Dapat mahal lang, siyempre. Mentras malaki yung kinikita mo, malaki din yung gastusin mo, ganun. Ganun yung nangyayari. Pagka mas malaking income mo, mas malaki yung naging expenses. Sa pagtatrabaho niyo po, nakaranas po ba kayo ng diskriminasyon o panghuhusga mula sa kliyente o sa mga katrabaho niyo po? Sa katrabaho sa mga kliyente nangyayari talaga yan. Kasi meron din kasi kaming mga nagiging kliyente na kapwa din namin therapist. Yung mga sighted na galing din ng TESDA. So, nagpapamasahe din sila dito. Tapos, ang nangyayari, kinukumpara nila yung masahe nila sa masahe namin. Oo, ganyan yung nangyayari. Sa mga kliyente, ayun lang naman po sa mga kliyente. Na yung mga minsan, meron din yung pag hindi na-satisfy yung kliyente mo sa'yo, so, pagsasalitaan ka ng hindi maganda, ganyan. Pero ano na namin yan? Tanggap na rin namin yan kasi syempre, doon ka rin tumitibay kasi pagka nakaka-experience ka ng mga ganun. At least, nalaman mo din yung mali mo, na-adjust mo siya. Nga lang, may mga customer talaga na brutal din talaga mental. Hindi nila inaano yung bulag ka. Nagiging rason po yun sa pag-i-improve niyo po din. So, sa kabila po ng hamon na to, ano po yung nagbibigay sa inyo ng lakas para magpatuloy? Pamilya ko. Kasi, lalo na yung anak ko, nag-aaral na rin siya, going to college na siya. So, gusto ko i-prove sa kanya na kahit bulag yung papa niya, kaya siyang bigyan ng magandang future. He faced judgment not for his skills,
but for his blindness. Yet Renz learned to transform every insult into strength and every rejection into resilience. Despite these challenges, the fruits of their labor has made some changes on how others see them. Na ano naman, mababago. Kasi, lalo na yung mga client na nagiging kaibigan din namin. Sabi nila, buti na, mayroon kayong trabahong ganito. Hindi kayo nagiging burden and bikini. Yun, okay naman. Sa ngayon po, since nakapagpatayo naman na po kayo ng ganito at successful po yung work nyo, ano po kaya yung pangarap nyo sa hinaharap? Siguro ma-improve pa namin yung mga pwesto nyo. Kasi hindi pa siya ganun clinic eh. Yun, baka siguro yung ano, kabigyan ko na mas magandang buhay yung mga tao namin. So, in a world that measures worth by what we see, Renz shows us that the truest kind of vision comes from the heart that refuses to give up. Sa huling, ano po yung masasabi niyo pong mensahe para sa mga nanonood? Gaya ng mga estudyante. nanonood? Apo. Wala. Kahit anong mangyari, kung may pangarap kayo, tuloy nyo lang. Kasi, kayo lang naman din ang ng sarili. Kayo din ang didikta ng nyo kung ano yung magiging future nyo. Ganun. Pag may pangarap na, tuloy mo lang. Kahit anong challenges yan, lumabang ka mo. Tapos, always pray to God. He may not see the world the way others do, but his life is filled with color, warmth, and light. True sight is not found in the eyes, but in the courage to dream, the will to persevere, and the faith to keep moving forward. God, I look to you, and I won't be overwhelmed. Give me vision to see things like you do. God, I look to you, and you're where my help comes from. Give me wisdom, you know just what to do.